Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na nga ang malakasang Sinquefield Cup na ang magcha-champion dito ay mag-uuwi ng $100,000. Kasali po ang ating sinusubaybayang si Wesley So at si World Champion Gukes nandito rin, Fabiano Caruana, Levon Aronian na fresh na kacha-champion pa lang nitong nakaraang malakasang tournament. Yan po ang line-up, pero makikita nyo yan mamaya after round 1 standing. Makikita nyo pa kung sino-sino ba yung mga players na nandito. At wala nga lang po si Magnus Carlsen eh. Sayang. Bago natin i-analyze ang first round ni Wesley, sagutan muna natin saglit ang puzzle na hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. It's black to play. Congratulations sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. Knight F2 check. Obligado pong capturein eh. Kasi kung magkiking G1, kakapturein lang yung pawn sa G2. Disconnect na kasi yung pagkakadepensa. Kaya force yan. Tapos sasabayan ng capture sa check. G2. At obligadong king lang ang gagalaw. Kasi po, kapag kinapture naman ng Torre, may check sa ilalim. Mamamatsyas. At dito, susundan pa rin ang check sa ilalim. Maharang ng bishop, obligado. And kakapturein ng Torre, tuloy-tuloy ito eh. Tapos kakapturein naman itong pawn, discovered check, haharang, obligado, only move, and queen takes G2, matchas. Ito po ay laro nila Anand White, black si Chucky dito, noong araw pala ito, 1998. Ayan, Reyo Emilia Tournament. Okay, at ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. It's white to play. Ano kaya dito ang malakasang gagawin ng puti? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. At sa mga wala pang ICC, ang link ay nasa description below lamang. Free lang po ang paggawa ng account dito mga kamatyas. Kaya mag-create na po kayo. May enjoy nyo talaga. Alright, black dito si Wesley, tinirahan ni Sevian ng D4, Knight F6, C4, E6, at pinasok ang Nimso Indian defense. Nag-E3, ayan. Nilagyan ko po talaga ng mark of arrow talaga yan, no? Kasi noong araw, ito talaga ang madalas. Yan talaga lagi kong inaaral noon. Sa puti, no? Kasi D4 player ako nung ako'y bata pa eh. Pero ngayon E3, hindi na pala dapat katakutan na kahit capturein ng black yan at ma-damage ng double pawn, okay lang ang puti. Yan na po ang talagang na-discover dito na okay lang ang puti. Kasi dati iniiwasan yung ma-double pawn, kaya nagko-queen C2. Pag kinapture yung knight, queen ang pangka-capture, hindi madadamage ang pawn structure. Ayun, nag-bishop D3, develop lang, D5, syempre, control the center, develop. At ito yung gusto ko sa Nimso Indian sa black. Yung tipong merong kagad pambasag sa sentro. Kaya sharp ang Nimso Indian eh. Nag-castling, kumapture sa D4, capture. Bakit pinagka-capture ni Wesley? Para malagyan ng isolated pawn. Kahit pa paano, target pa rin yan. Pero malakas pa rin yan sa puti. Okay, nagagamit pa rin pang atake yan eh. B6 para i-develop ang bishop. Nag-queen A4. Ito po, rare line ito. Book line pa rin pero bihirang gamitin ito. Kumbaga pang neutralize sa bishop. At ayun, napilitan tuloy mag-react si Wesley, kinapture yung knight, capture. Bakit po kinapture? Wala nang weak dito sa D4. Pero yung C3 naman ang magiging target mamaya sa C file. At nag-bishop B7. Ayun, lumabas po ang novelty kasi ang palagyang ginagawa dito, queen C7 pala. Ayan, ayon dito sa database record ng chess.com. Pero dito nag-bishop B7, bishop E2, knight C6, ayun na. So mamaya rook C8 na yan, aatakihin na yung C3, nag-rook D1, knight A5. Okay, so yan na po talaga yung setup niyan. Gaganon na talaga yan, no? Nag C4, mukhang ipambabasag ni Sebian. Nag-rook C8, knight E5, at nag-knight E4. Ayun, simple lang yung knight E4. Naku, may sundot dun sa C3, kailangan makita. Nag-queen B4, para di makalundag ng knight. Kakaiba to, no? Nag-F6, paalis sa knight, umatras, knight F3, and nag-knight D6. Talagang, ang kuntirya talaga dito ni Wesley ay yung C-pawn ng puti. Pero, hindi nagustuhan ng computer ang tira na yan mga kamatyas. Ang gusto ng computer ay queen C7. Yan pala. O nga no, mas solid to Kasi yung knight kasi sa E4, malakas na yan eh. Hindi pa naman kailangan umalis at malakas nga eh. 'Di ba? Wala pa naman nagpapaalis. Itong queen C7, triple attack sa C4 pawn. Oo nga. Sang-ayon ako sa queen C7 ng computer. So knight D6 ang ginawa dito, nag D5 naman si Sevian. Mali din po, no? Ang gusto dito ay bishop A3. Ay, oo nga. Ay, grabe itong tira na ito. Oo nga, no? Ang lakas.
Wala, di nakita. Tapos sa continuation po, knight A takes C4, bishop takes C4, knight takes C4, pero quality down. Quality down pa rin yan. O, di pa rin biro to ha. O, slightly better for white o. Dalawang tore pa rin yan. Hindi nakita ni Sebian yun. Bakit ganun ano? O, ang ginawa, nag-D5 eh. At kumapture sa D5, capture rook E8. Okay, tempo attack sa bishop. Nakailag tuloy sa diagonal. Oh. Bishop D3 and nag-knight AC4. Ayan. Pero dito po, lamang pa rin no, ng konti ang puti. Kasi bishop pair eh. Bishop pair pa rin kasi. Oh, dalawang espada yan na kailangan bantayan. Nanunusok yan mga kamatsas. Knight E5. Okay. At kinapture na ng knight and then nag-bishop E3. Okay, kung kakapturin nyo, delikado, may bishop takes, no? Nag-queen F6 muna at nag-queen A4, inatake ang A7. Ayun, another inaccuracy. Dapat daw po ay bishop takes D5 na ang gawin. Ayun, tapos magku-queen takes A7 and knight C4. Yun nga lang po, ay talagang, nako, sa human eye view natin, parang ang sagwa. Parang nakakatakot. May sense ng danger eh. Oh, parang ang sagwa kasing gawin, kaya naunawaan natin si Wesley na ayaw niya ng ganon. Kaya hanggat maaari gusto niya solid, dinipensa niya. Yun nga lang, nakaporba na sa C-file na wala pa. Na-passive ngayon ng Torre para lang ipandepensa. Nag-rook AC1, inagaw ngayon ni Sebian at nag-queen F7 para walang rook C7. Okay, time control po nito, long game ha. 1 oras at kalahati mga kamatsas. Ganun katagal ang labanan nila dito. So kaya ito talagang mga bawat isang ganyan, pinag-isipan talaga yan. Pero itong Queen F7 ni Wesley ay ayaw pa rin or hindi siya accurate. Okay? Ang gusto ng computer dito ay Bishop takes D5. Grabe, kahapon pa pinapakapture tong pawn, no? Kahapon pa. Queen F7 at nag-Queen H4. Napakalikot ng Reyna. Ayan, ang daming mga sundot ni Sebian. H6, sangga-sangga lang. Queen G4, naku po, manunusok. Ito na naman. At nag-Queen F6. Grabe, pa-islog-islog lang ha. Uy, bakit hindi gumanon? Yan nga yung purpose ng Queen, di ba? Silipin muna natin. Pagka nag-Rook C7 mga kamatsas, mag-Rook AC8. Ganon. Pero parang nakakatakot pa rin. Nakaporma na yung Torre. O, ito lang daw tira. O, tipong nakapasok na. O. Di ba? Nakakailang tignan, no? Balik tayo. Pero hindi ginawa ni Sebian. Nag-Bishop B1 siya. Para may depensa na, yun ang purpose. So, yun. Iniisip ko po kasi yung bawat tira nila mga kamatsas. Kailangan, meron tayong paliwanag hanggat maaari. Kaya nag-Bishop B1, napaisip ako ba tumatras? Para depensahan. Ayaw ibigay na ni Sebian. Nag-Rook D8. Bakit gumanyan? Para mamaya pag alis po ng knight, talagang may target sa D5. Nag-Queen E6 check na. Sinecure yung Queen to Queen, pero Knight F7, sangga lang. Nag-Bishop F5. Para pag kinapture, bishop ang pangka-capture at nag-rook d6. Talagang pinuwersa na ni Wesley na i-exchange talaga yung Reyna ng iilang, no? Pero rook d6, another bad move na naman. Dapat daw po ang tamang decision ay bishop c8. Ka-capture dito sa f6, ka-capture. Yan po ang gusto, tapos atras lang dito. Siguro lilipat doon. Pero may pang-block naman. Ayan. Yun nga lang, ang pangit din ng pawn structure. Ayun, mga ganon. Lamang pa rin talaga puti. Buhay na buhay kasi yung bishop pair ng puti. Pero rook d6, capture, bishop e6, ayun. Kung ako man ang puti dito mga kamatsas, yan din ang gagawin ko. Maganda sa mata, di ba? Kasi bukod sa inaatake kasi to, may pang pressure pin pa. Pero ang accurate pala dito ay rook c7. Ganun na pala. Bakit? Pag kinapture ito, sabay ganun. Ay, ang lalim, malalim. Iniisip ko nga, sacrifice doon, kaso may back rank pa kasi. Walang ganun eh. Oo nga, no? Bishop G6, Rook F8, tapos H4. Aray, nako, grabe ang hirap. Kumbaga dito, parang sinugswang ang black, Pag sinabing sugswang, parang walang magawa. Hindi pwedeng gumalaw ang bishop, Pagka kinapture yun, halimbawa, may capture dito, lipad ang Torre. Etong H4 kasi para kahit papano, wala nang back rank weakness, may pasingaw na. At the same time, nagpe-prevent pa sa talo ng knight. Grabe, perfect position for white. Silent pero talagang totally winning. Grabe, na miss ni Sebian yan. Ang ginawa niya, nag-bishop e6, naka-rook d8, ayun, ready to capture na tuloy.
Nag-rook C7 and ayun, kinapture. Kasi pag kinapture, may kain nga doon. Pero sa B7 din gumante. Counter sa pack. May counter sa pack. O capture, may back rank pa. Baka makalimutan, nag-G4. Ayun, nagpasingaw na. Para, ayun. Pero time na rin para iligtas ni Wesley. Eh, baka makuha yan. Delikado. Pag nakuha yung B-pawn niya, dire-diretso mamaya yan. O, naging G2. Ayun, gaganon. Lamang pa rin ang puti dito, mga kamatyas. Feeling ko lang ha, kasi bishop yan eh. Ayan oh. Wow, grabe. Pag nag-king G6 may pang H5, babalik uli sa 7th rank na nandyan ang tore. At nag-F5, ayun na. Bumalagbag na si Wesley. O capture, sabay ganun. Tama nga naman. Para makahinga. H5 o pang fix na wag kang gagalaw. Parang ganun. Tagpasin ko yung pawn mo. Pero nag-E4. Yan. So, yung tore ang ipang wawalis sa mga pawns na dapat walisin. So, rook takes F5. Check. Ayun, king E7. Pag kinapture to may bawi. O, lagi siyang may counter sa pack eh. Pag kinapture to, ano mangyayari? A3. Teka muna. Pag kinapture ito, okay, gets. Gets ko na, may ganun. Ayun, double. Makaka-counter sa pack pa rin. Grabe yung counter sa pack natin. Bago yun. O, dito tayo. A3. Check. Check. Ayun. Grabe. Okay. Ayun. Nakatakot lagi position ni Wesley. Parang siya lagi naghahabol lang hininga niya, naghahabol lang hininga dito eh. Oh, yun, sabay ganun. Boom. Yun, yan po nangyari. Katuwa to. Counter sa pack ang masasabi dito sa laro na ito at naghabol ng hininga man ay sumakto pa rin ang hininga. Okay. Ito pong susunod na i-analyze natin, ito naman ang masasabi ko pong matindihang naging laban dito sa round number 1. Kumbaga, mainit talaga na masasabi sa round number 1. Laro nila Abdusattorov and Levon Aronian. Black dito ang katsa-champion pa lang na si Levon Aronian, white si Abdusattorov, nag-D4, E6, C4, Knight F6, Knight C3, and Nimso Indian. Ayan. Like Wesley, no? Nag-Nimso kanina. Castling, Knight GE2 this time. Si Sevian po, Bishop D3 and Knight F3, di ba? O, nag-C6, yun lang. Yan ang kakaiba dito. D5 kasi usually, o kaya C5 yan eh, pero nag-C6 lang si Aronian, no? A3, Bishop A5, Bishop D2, D5, at nag-Knight G3, okay, para may pang-suporta na. At nag-Knight BD7, so natural developments lang. Kumapture na sa D5, capture at Bishop D3. Nag-Rook E8. So, very normal pa naman, mga kamatyas. No? Very normal naman ang developments nila. Castling. At nag-Bishop C7. Ayan, kasi parang wala nang buhay dyan. So, nilipat niya yung function ng Bishop niya sa king side. At nag-Queen C2. Ganun din naman. Pressure sa H7. Knight F8. Ayan, para makahinga na rin ang development ng light square Bishop. Nag-F3. Yan po ang aking alam talaga. Kapag ka nag-Knight GE2 variation, talagang ito yung, kumbaga, dapat yung knight kasi sa F3, di ba? Sa simula pa lang, mga kamatyas. Pero, inilalaan yung F3 sa pawn and then later on mag-E4 para buuhin ang sentro. Yan ang naaalala ko sa pattern ni Kasparov nung araw. Kumbaga, idea ni Kasparov yan eh. Naipanalo niya sa mga malalakas sa players nung araw eh. H5, ayun, panggulo kagad ni Levon. May H4 kagad. At dito, nag-Rook AE1, H4, nag-Knight H1, ayun, novelty. Kasi Knight F5 ang palagi ang ginagawa dito, mga kamatyas. Dito, kay Abdusattorov, umatras Knight H1, Knight E6. So, completely new game na ito, mga kamatyas. No? Hindi pa recorded. Knight F2, Queen D6, naku po. F4, obligadong takpan yan. At nag-Bishop D7, develop lang, Queen D1, and A5, okay, para walang B4 mamaya, nag-E4 na. Ayun. With the threat of dangerous E5, double, mga kamatyas. At dito kumapture, capture, Knight takes E4, Knight takes E4, Queen takes D4, check, Bishop E3, at nag-Queen D6. Ayan. Dito po, mga kamatyas, bungad pa lang, lamang kagad ng isang pawn si Levon Aronian. Pero, sinadya naman ito ni Abdusattorov. Kasi, actually, pinapakain pa nga yung pawn sa B2 eh. Oh, pero parang na yan, kumbaga sa too much na. Baka maimpatcho na.
O baka mamaya capturein yung pawn sa B2, masyado na yan. Naku, napakadelikado nito. Feeling ko may kalalagyan ng block dito. Kaya hindi ko kain ng kain, kain lang ng kain. Ayan, kaya dito, naisip ni Aronian, lamang na naman ako na isang pawn ba't kailangan ko pang kainin itong isa? Nag-queen D5 na lang siya. Ayan. Pero may obligasyon po dito na ang white ay palagablabin ang posisyon, mga kamatsas. Ayan, malalim na Tagalog, palagablabin. O, isang pawn nag-sacrifice At nag-queen G4. Wow! What a move by Abdusatorov! What a move. May knight F6 check. King H8, then Queen H4, pamatsas. Bagamat may sacrifice dito hanging Pero may ganun kasi. What a Queen G4 by Abdusatorov. And then nag-Knight H7. Ayan. So after po nito, mga kamatsasa, hindi pa tayo tapos. May pangatlong laro pa tayo. I-analyze natin ang naging laro ni Praggnanandhaa kontra kay World Champion Gukesh. Nagkapisakan yung dalawang Indian. Pisakan sila. Bishop B1 at nag-G6. Ayan, kasi nga nakapin. O, di ba? Ang ginawa dito, Queen H4. Alright. Bishop takes. Knight G5. Ayan. Sa sobrang komplikado ng posisyon, bumitaw ng mali dito si Abdusatorov. Dapat daw po ang tira, ang perfect move ay Knight C3. Yan pala pa. Para may atake O tapos magku-Queen E6. Grabe ka pangit dito ng black. Ayoko ng black dito. Itsura pa lang Diba? Tapos yung king expose. O tapos magku-Queen F2 daw. O para kuhanin yung pawn F5. O pero feeling ko medyo parang awkward sa black yon. O pero ang ginawa dito ni Abdu, nag-Knight G5, capture, Rook takes. Ano? Aray ko. Ayan na naman si aray ko. Queen D6. Bakit? Pag kinapture ito, may mangyayari ba talaga? Queen G5, King F8. Equal lang naman. Panabla lang naman. Check. Sabay King G8. Panabla lang naman. Wala namang ganong, kumbaga ito pa. Ito yung mga bitaw na spectacular. May Bishop A2 pero mag-Rook E6 counter lang daw O may mga ganun Queen G5 and then King F8. Magpe-perpetual check. Ayun. Pero ayaw ni Aronian ng tabla. Gusto niya talaga ng laban talaga Kinapture. Uy. Pinakain to. Grabe ang palitan. Grabe ang palitan. Ang anghang. Ha? Hindi mo na kinapture yon? Capture? Teka muna. Bakit queen? Pag ito ang ginawa, may bishop b6. Grabe, ang daming bitin. Kaganunan. Ang lalim naman ng bitaw ni Lebon. Lalim Tutusukin muna to kasi may ganun May check pa dito. Ang gulo. Ang gulo. Halimbawa gumanon, may Rook E8 lang. Salbahiski. Grabe. Salbahi ang black dito. Mamaw. Ang galing Ang lalim. Napaka-complex. Kaya palang pinang-capture ni Abdusatorov, queen. So kinapture yung tore. G3 para ma-stop yon. Nag-F4. Capture Queen H6. Kakaiba talaga yung... Iba talaga. Naibahan na ako sa lakas ni Lebon ngayon Kakaiba siya. Queen E2 dinipensahan bad move na si Abdusatorov. Dapat daw po pala ay Queen G1 check. Pero nag-Queen E2. Rook D8. Aray! Naku po. Aray ka. May Rook ditong paparating mga kamatsas. Tagos ang atake mamaya dyan. Bishop A2. Silip mo na. Queen H4. Rook F1. Hindi pa makaganito kasi may check doon Makakapture yung F7. May check Kaya bantay sarado ni Levon yung back rank niya muna. Nag B5 muna. A4. Pampasira ng pawn structure. Pero dapat daw is Queen F2. Yan ang mas logical. Pero nag A4. Nag King F8. Naku po, lumaki ng lumaki ang lamang dito. Lumaki ng lumaki ang lamang. At dito, nag-Queen C2. Sa oras na rin, Halos gahol na rin pala oras dito ni Abdusatorov. Biruin nyo, naubos yung oras ng long game. B takes A4. Ayan. Dito naman daw dapat ay Rook D6. Ito, perfect move. Okay. Okay, capture.
Queen C5 check. Aray. O, dapat daw bishop F7 na. Tapos mag-rook D2. Grabe. Bishop F7. Silipin lang natin ha. Medyo naibahan ako dito sa analysis na to. Bishop takes F7. Tapos rook D2. Tapos Queen C5 check. King G7 iiwasan. Ano kasi pag kinapture po ito, may check kain yun eh. Okay, parang ganon. So, King G7, Queen C3 check, King F8, and then Queen C5. Ayun, dyan magtatabla. Check dito. Paano kung gumanon? May Bishop G8. Ha? Grabe. Kasi para makacheck dito pag kinain. O, kain, sabay... pag chumek dito. Harang lang ng bishop, ano? Pag chumek dito, talo pa, may ganon. Makakatakas yung ano. Kumbaga hindi sapat dito yung check ng queen, gulo-gulo, makakatakas. Sa madaling sabi. Pero ito yung panabla. Queen C4 check, sabay kuha yun. Napaka-broad. Grabe itong laban nila. Balik tayo sa realidad na nangyari. Queen C5 check, rook D6. Nag-Queen C2, rook F6 para ma-secure ni Levon yung F7. Nag-rook F2 at dito mga kamatsas, pakiguess nyo yung final shot na naparesign ang number 1 player ng Uzbekistan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Bishop H2. Brilliant move. Resign. Bakit po? Pag kinapture ang bishop, may Queen E1 check. Pag nag-King G2, may Queen F1 check. Pag nag-King G3, may Queen F3 check. Pag nag-King H4, may Rook F4 check. King G5, Queen G4 check. King H6, Rook F6. Lakbay aral ang nangyari. King H7, only move, and Queen G7. Wow! Grabe itong si Lebon. After Bishop H2, pag ang Tore naman ang kinapture, may Bishop D6 check. O, pag nag-King G1, Queen takes F6, at dito po, babagsak pa yung pawn sa B2. Opposite colored bishop man, pero 3 pawns na yung nandyan. Suko na ang puti. Grabe si Lebon talaga. Black dito si World Champion Gukes, white si Prague. Pero bago tayo magsimula mga kamatsas, sayang oh. Hinamon ako dito sa chess.com ni Hikaru Nakamura ng 3 minutes. Late ko lang nakita habang nag-a-analyze ako, kaya kanina pa pala yun, yung notice na yun. Sayang. Tapos nung hinahabol ko siya, in-advance ko na to, kinat ko na yung iba mga kamatsas eh. Kinat ko na, hindi dire-diretso to ah. Hinabol ko ng hamon, wala na, iba na yung setup, parang hindi yata pwede kasi minus 100 lang yata or minus 200 ng kanyang rating na 3400 eh. Pero hinamon niya ako kanina. Sayang talaga. Dapat pala na-screenshot ko yon para naipakita ko, no? Biglaan kasi nag-pop up eh. Sayang, nakalusot ka, Kahit naman ako matalo dun, okay lang. Nakamura yun eh. Sayang. Nag-D4 si Prague. Knight F6 si Gukesh. C4, E6. Aba! Ano ba ito? Ha? Nimso Indian Day ba ito? Bakit puro Nimso? O nag-E3. Grabe. Nimso Indian Day. O Bishop D3. Parang Sebian Wesley to ah. Okay. Iba naman itong pinasok na variation. Capture, Bishop E7, Knight F3, at nag-C5. Nauwi na sa ano. Parang Queen's Gambit accepted na. Ayun. Queen's Gambit accepted na. Nauwi mga kamatsas. Yung gantong itsura. Kinapture, Queen to Queen. Ayan. So ito po, magka-teammate. Magkababayan, na tipong parang magdodraw, no? Pero nagkapisakan to. Huwag kayo, mga kamatsas, nagkapisakan to. O, Bishop B2, and then Rook D8, Knight E5. Sacrifice yung Knight pag kinain kasi, ayun, may backrank pa rin, ano? Bishop D7, Inapture, o diba? Itsura pa lang eh. Ay, magtatabla to. Unang ganun, magtatabla ka agad to. Magkaibigan, magka-teammate, magkababayan, diba? O, pero nagkapisakan to. O ayun, tineret ang B7, Rook B8 depensa, kinapture at Knight ang pinang-capture. Siyempre, pag Tore kasi makakapture yun eh. Gumanon, Bishop E5, Rook A8, E4 para malimitahan ang mga important squares. So dito po kitang-kita,
halos positional advantage na talaga ang white dito due to developments. Bishop B8, Bishop D4, Knight C8. Ah, grabe! Mga naghigaan ng mga pyesa ni Gukes. Wow! Grabe mga pyesa. Rook D1, Bishop D6. Kasi may kain doon. Bishop E7, Bishop C7. Wow! Grabe mga birada ni Praga. Oh, ganda. Oh, libre na yon. Kinain. Oh, libre na. Di 1 pawn up na. G5, pasingaw muna kasi may back rank eh. Bishop F1. Yun lang. Bakit kailangan gumanon? Aking F1 daw ang tira dito. O kaya Rook D7. Mas gusto ko yung Rook D7. Diba? Mas powerful para sa akin kasi nakasugod eh. Bishop F1 si Prague, G4. Naka G4 kasi, no space. Rook C1, atake sa knight. Knight D4. A4. Ha? Pakain to? F6. Pag kinain to, panglinaw lang mga kamatsas, may Rook C4. Ayun, double. So, hindi pwedeng galawin ang pawn B4. Nag F6. Okay, para may space doon yung king. E5. Knight A7. Grabe. Sagad na sagad. Tingnan nyo po. Halos wala nang paglagyan ng kaunti ang evaluation bar ni Gukes. Luging-lugi na sa position si Gukes. Napakalaki na ng lamang. Oh. Plus ano na yan? Plus 4.60. Bishop D6. Knight AC6. B5. Kain. Capture. And nag-Knight E5. Grabe, walang kabuhay-buhay si World Champion ah. Pag kinain kasi to may D7. Nag-Rook B8 and nag-Knight C5. Dito po naka-threat hanging yung Knight. May D7 coming. Nag-resign po si World Champion. Walang kabuhay-buhay si World Champion kay Prague. Kinain lang po. Nginuya lang ng nguyang-nguya. Ha? Di nakaporma si Gukes. Gracious. Yan po ang tatlong matitinding naganap dito sa round number 1. Ano po masasabi nyo mga kamatsas? Lapagan lang sa comment section below. Grabe, ano masasabi nyo? World Champion Gukes, ano nangyari sa'yo? Durug-durug kay Prague. Kababayan niya yata yung kakontrapelo niya. Kumbaga may psychological effect din kasi. Kasi magkakakilala sila ng mga linya-linya, preparasyon, nagkakaalaman na sila kasi matagal na silang nagkakakitaan ng mga laro eh. Obligado, di ba? Parang kabisado na isa't isa eh. Ubus! Grabe, kapwa niya Indian sa kontrapelo niya. Yan po ang kabuuan mga kamatsas at ito po standing. Pakita ko sa inyo at makita nyo rin ang ibang mga players na lumalahok dito. Laki ng premyo nito. Okay, Aronian Pragdananda. Sila lang pong dalawa ang nakapisak sa round 1. Wesley So, Fabiano Caruana, MBL. Naku po, nandito rin si MBL. Ang sinasabi nilang kryptonite ni Wesley. Duda, Sebian, Alireza Pirusha, andito rin. Aba, malakas din pala. Ayan, Abdusattorov and World Champion Gukes. Grabe ang sorpresa kay Gukes. First round pa lang laglag na. Aray nako, aray ko. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Yan po ang kabuuan ng ating report dito sa round number 1. At kung kayo po may mga suggestions, request, lapag nyo lang po sa comment section below. Mababasa natin yan at baka pwede nating makonsider. Thank you. Kita-kits!